Sina Adan at Eva, mapupunta ba sila sa impyerno? Alam naman natin na ang unang naging tao sa sanlibutan ay nagkasala sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon na huwag nilang kakainin ang puno ng mabuti at masama dahil sa araw at oras na kainin nila ang bungang ito ay makakaranas sila ng kamatayan. At yan po ay hindi kamatayang pisikal. Ang tinutukoy po dyan ay ang kamatayang espiritual. Kaya pag ang tao ay hiwalay sa Panginoon, siya ay patay espiritual. Kaya manunumbalik lamang yan pagka siya ay nanampalataya na sa ating Panginoon. Ngayon, doon tayo sa tanong, naligtas nga ba talaga si Adan at si Eva? At ang sagot po dyan ay oo, silang dalawa po ay ligtas. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Dito po ay malinaw na sinasabi ng Biblia na pagkakain nila doon sa bunga ng puno ng pagkakilala ng masama at mabuti, ay dyan pa lamang po nabuksan ang kanilang kamalayan na sila pala ay pawang hubot-hubad. Kaya't ano po ang kanilang ginawa? Sila po ay tumahi ng mga dahon at yan ay pinangtapi nila sa kanilang sarili upang pagtakpan ang kanilang kahihiyan sa harapan ng Diyos. Dito po ay malinaw na pagkatapos nilang mahulog sa kasalanan ay sila naman ay agad-agad nag-effort na pagtakpan ang kanilang kahihiyan at kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya ano ang ginawa nila? Kumuha sila ng dahon ng igos na gusto nilang ipangtakip sa kanilang kahihiyan sa harapan ng Diyos dahil namulat na sila sa mabuti at masama at aware na sila na ang kanilang sarili ay parehong kapwa-hubad. Kaya anong ginawa nila? Naggawa sila ng sarili nilang pangtakip sa kanilang mga kasalanan. Hindi ba ganyan talaga ang naturalesa ng mga tao pagka nagkakasala sa kapwa, pagka nagkakasala sa harapan ng Diyos ay gustong-gustong pagtakpan ng sariling effort, pagtakpan ng sariling kakayanan, hindi sa kakayanan ng Diyos kundi sa kakayanan ng sarili. Ganyan po ang ginagawa ng karamihan sa atin. At alam niyo po ba kung saan pumapatungkol ang dahon ng igos? Yes, ang dahon ng igos ay malaki. Pero alam niyo po ba, yan ay madaling matuyo, madaling masira. Yes, mapagtakpan mo man ang sarili mo pero tatandaan mo, temporal lamang yan. Kaya alam niyo po, lahat ng human effort, gumawa ka ng mabuti, magpabautismo ka, magsimba ka linggo-linggo, kung ano man ang gawin mo sa mundong ito, ay kukulangin pa rin po yan para mapagtakpan ng sarili mo. Dahil hindi yan ang ikaliligtas ng tao. Hindi yung sarili mong effort, kundi yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang tatandaan nyo mga kaibigan, kapatid, anumang daming buti ang gawin mo sa mundong ito, hindi yan sasapat para mapagtakpan ang iyong kasalanan. Ngayon, paano ko nasabing ligtas si Adan at Eva? And to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia. Alam nyo, napakawalang kwenta talaga ng human effort pagdating sa kaligtasan. Dahil akala ng karamihan ng tao sa paggawa nila ng mabuti, akala nila sa kanilang sarili ay doon sila maliligtas. Pero hindi nila alam, ang tunay na tagapagligtas ay isa lamang. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas nating mga tao. Yan po ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Anong pinapatungkulan ng bersikulo na yan? Alam niyo po, yung paggawa ng Panginoon ng coats of skins, yan po ay sacrifice. Hindi ka makakakuha ng balat kung walang dadanak na dugo. Ibig sabihin, diyan pa lamang po sa Genesis chapter 3 ay pumapatungkol na po yan sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang maglilinis ng karamihan ng ating mga kasalanan. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya tatandaan nyo po, pagdating sa kaligtasan ay walang silbi yung human effort natin na tila ba parang kabahagi tayo pagdating sa kaligtasan. Sa pagdating sa ikalilinis ng ating mga kasalanan, napakalinaw po ng Biblia. Without the shedding of blood, there's no remission. Ibig sabihin, walang kapatawaran sa kasalanan kung hindi dadanak ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang sakripisyo para sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi ang tubig bautismo ang naglilinis ng kasalanan, kundi yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at ang pagdanak ng kanyang dugo. At ganyan po iniligtas ng Diyos si Adan at Eva, na hindi yung human effort, hindi yung ginawa nila na dahon ng igos at ipinangtapi sa kanila, kundi ang Diyos mismo ang nagbihis sa kanila, ang Diyos mismo ang naghandog ng sakripisyo, ang Diyos mismo ang nag-effort para lang ikaw at ako at si Adan at Eva ay makaranas ng kaligtasan. For He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me
with the robe of righteousness. Nakita niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kung gaano kabuti ang Panginoon na pagkatapos mahulog sa kasalanan ni Adan at Eva, ay gumawa agad siya ng paraan upang silang dalawa ay makaranas ng kaligtasan. At ganun din naman sa panahon natin ngayon na ang ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay ang kanyang buhay sa pagmamahal niya sa sanlibutan upang ikaw at ako na makasalanan na dapat sanang papuntang impyerno ay makakaranas pa na mapunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang gan at makasama ang ating Diyos. Dahil yan ang effort ng Panginoon sa atin at hindi tatalab ang effort ng tao upang siya ay maligtas. Nawa naging malinaw po ang kasagutang ito at nawa naging malinaw sa bawat isa kung paano naliligtas ang tao. Yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa iyong puso sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.